At the wedding at Cana, before the first miracle was revealed, a quiet but powerful relationship was already at work. The relationship between a mother and her son. Mary knew Jesus not only as the Messiah, but as the son she had trusted from the very beginning. At the simple wedding, Mary noticed a need, believed in her son, and gave an instruction that still speaks to us today. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya. In Cana, Mary did not perform the miracle, but as a mother, she made space for it to happen. Her quiet faith came first, even before the water turned to wine. As the mother of Jesus, she leads us not to herself, but always to her son, teaching us to listen, to trust, and to obey. Ngayong gabi, ang kwento ni Jesus at ng kanyang inang si Maria. Dito lang sa Babae Naman. Sa sakit at pananampalataya, nanatili akong ina ng tagapagligtas. Mapagpalang gabi sa mga taga-subaybay ng ating programang Babae Naman sa Bagong Tipan. Paano natin maipakikita ang lakas at kahinaan ng isang babae tulad ni Maria, ina ni Jesus, sa isang episode lamang? Naipalabas na natin si Maria bilang isang batang babae na napiling magdala sa kanyang sinapupunan si Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Sino naman si Maria bilang isang ina? Ngayong gabi, sisikapin nating suriin si Maria mula sa kanyang emosyonal na katatagan at moral na paninindigan bilang ina ni Jesus batay sa 6 na pangyayari sa buhay nilang mag-ina. Mula sa kanyang awit na kilala natin bilang Magnificat hanggang sa kapanganakan ni Jesus, tiyak na patuloy na nadama ni Maria ang matinding kagalakan, subalit hindi nanatili ang kagalakan sa kanyang puso dahil sa mga pangyayari sa buhay niya at ang anak niyang si Jesus. Isa sa hindi ko makakalimutang pangyayari sa kapanganakan ni Jesus ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas. Sinalaysay ni Lucas kung paano nagpakita sa mga pastol ang isang anghel upang ihatid ang magandang balita tungkol sa pagsilang ni Jesus. Ang Kristo, Panginoon, na matatagpuan nilang nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Isinalaysay ng mga apostol kina Jose at Maria kung paano nagpakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at pagkatapos sa isang malaking hukbo ng mga anghel mula sa langit ang nagpakita kasama ng anghel na umaawit ng papuri sa Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Si Lucas, mga kapatid, ang nagpahayag tungkol sa naging reaksyon ni Maria sa Lucas Kabanatang 2, talatang 18 hanggang 19. Sinabi niya, namangha ang lahat ng nakarinig sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito
at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Paano natin uunawain ang pahayag ni Lucas? Itinago ni Maria sa kanyang puso, you treasured up, at pinagbulay-bulayan, she pondered, ang mga pangyayari ng kapanganakan ni Jesus. Pinapakita nito ang kanyang matinding pag-iisip at pagninilay-nilay sa kahalagahan ng kanyang anak. Ang kanyang itinatagong kaalaman tungkol sa kanyang anak ay kaalamang binabahagi na ng Diyos sa ibang tao. Ang pansariling pagpapahalaga niya sa banal na mensaheng natanggap niya sa anghel ay mensaheng ipinapaalam na hindi sa mga mayayaman at makapangyarihan, kundi sa mga abang tulad niya. Ang pangalawang pangyayari ay naganap nang si Maria at Jose ay nagtungo sa templo sa Jerusalem upang tuparin ang seremonya ng paglilinis at iharap ang sanggol na si Jesus sa Panginoon. Doon sa templo, nakita nila si Simeon, isang saserdote, at si Ana, isang babaeng propeta. Nagpahayag ng propesiya tungkol kay Jesus, si Simeon, nang makilala niya ito bilang sanggol sa templo. Sinabi niya na si Jesus ay magiging sanhi ng pagkabuhal at muling pagkabuhay ng marami sa Israel. Na si Jesus ay isang tanda na sasalungatin at isang tabak na tutusok din sa iyong kalooban. At ito yung kalooban ni Maria. Sa kanyang propesiya, natiyak ni Maria ang gagampanan ni Jesus para sa kanilang bayang Israel. Si Jesus ang magiging pag-asa ng Israel. Subalit dahil sa karagdagang pahayag ni Simeon, bumungad sa kaisipan ni Maria na kasama ang mga hentil na makikinabang sa gagampanan ni Jesus. Siya ay magiging liwanag sa mga hentil. Ngunit si Maria ay makakaranas ng matinding sakit dahil sa paghihirap ng kanyang anak. Ano sa palagay natin ang naramdaman ni Maria nang marinig niya ito? Maari sinaknot siya ng pangamba sa sasapitin ng kanyang anak. Napanatag muli si Maria sa pagkakakilanlan ng propetisang si Ana sa kanyang anak na sanggol na si Jesus bilang Mesiyas o tagapagligtas na pinakahihintay ng mga tao para sa kaligtasan at katubusan ng Jerusalem. Sa nangyari sa templo, natanto na ni Maria na hindi tago sa isang pinuno ng relihiyon tulad ni Simeon at sa isang propetisa tulad na si Ana ang pagkakakilanlan kay Jesus at misyong kanyang gagampanan sa Israel at sa mga hentil. Nabuo ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ngunit namumuo na din ang kaba sa sasapitin ng kanyang anak. Ang ikatlong pangyayari ay naganap muli sa templo nang si Jesus ay 12 taong gulang. Siya ay dinala sa templo noong pista ng Paskwa ni Jose at Maria. Naranasan nila Maria at Jose ang matinding paghihirap ng kaloob at pagkabalisa nang makapagtanto nilang nawawala si Jesus habang pabalik sila mula sa Jerusalem pagkatapos ng pista ng Paskwa. Pagkatapos ng 3 araw na paghahanap sa kanya, natagpuan nila si Jesus sa mga bulwagan ng templo na nakikipag-usap sa mga guro doon. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, namangha ang mag-asawa nang siya'y makita. Subalit si Maria ang nagsalita kay Jesus, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng inyong ama sa paghahanap sa iyo." Bakit nasabi ni Maria ito? Gayon alam niya ang gagampanan ni Jesus sa buhay. Hindi may aalis sa kanya bilang ina ang mag-alala at pagsabihan ng anak
kinailangan niyang mapaalalahanan din na higit pa sa pagiging anak niya ang magiging tungkulin ni Jesus. Ang pang-apat na pangyayari ay naganap sa isang kasalan sa Cana. Napansin ni Maria ang problema ng pagkaubos ng alak. Ninais niyang iligtas ang mga host nila mula sa kahihiyan. Naniwala siyang may magagawa ang kanyang anak para malutasan ang problema. Inutusan niya ang mga alipin na sundin ang mga utos ni Jesus. Sa kabila ng unang tugon ni Jesus tungkol sa hindi pa dumarating ang kanyang oras, nagtiwala si Maria. Nagagawa si Jesus ng paraan para makatulong. Naganap sa Cana ang unang pampublikong himala ni Jesus na hudyat ng pagsisimula ng kanyang ministeryo at pagdating ng isang bagong tipan. Pinamalas ni Maria dito ang kanyang pamamagitan at pagmamalasakit sa kapwa. Siya ang naging instrumento sa pag-aakay ng mga tao kay Jesus. Ang kanyang huling utos sa mga lingkod ay isang pangunahing mensahe para sa lahat ng tao na sumunod sa mga turo ni Jesus. Mahalaga ang kanyang tagubilin sa mga alipin. Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ang panlimang pangyayari sa buhay ng mag-inang Maria at Jesus ay salaysay sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 3, talatang 31 hanggang 35. Naging sobrang abala si Jesus nung araw na yon. Nagpagaling siya ng lalaking paralisadong isang kamay. Pinagaling din niyang napakaraming taong dumudumog sa kanya kasama na ang mga inaalihan ng masasamang espiritu. Namili siya ng 12 apostol. At sa halip na makapagpahinga nang siya'y umuwi, napakaraming taong nangangailangan pa din ng kanyang tulong at pagpapagaling. Kaya hindi na siya at ang kanyang mga apostol nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Sinabi sa ika-21 talata ng pangatlong kabanata ng Marcos na nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Ang ideya na inakala ni Maria na si Jesus ay nasisiraan ng bait ay nagmula sa talatang ito ng Ebanghelyo ni Marcos. Ito'y bukas sa interpretasyon. Hindi malinaw kung ang pamilya ni Jesus ang nagsabi na siya ay naloloko. Kasama ba si Maria sa tinutukoy na pamilya o ito ay tumutukoy sa mga tao, sa mga kapatid o mga kaibigan nila? Sa mga nabanggit ko ng mga nakaraang pangyayari sa pagitan ng mag-inang Maria at Jesus, walang tanda na inisip ni Maria na si Jesus ay naloloko na. Pasimula sa kapanganakan ni Jesus, nilarawan si Maria na nag-aalala sa kanya. Ang mga kaganapan sa ministeryo ni Jesus sa Marcos Kabanatang 3 ay nagdulot ng matinding pag-alala kay Maria. Ang kaguluhan sa paligid ng ministeryo ni Jesus ang nagbunsod ng paniniwala ni Maria na nasa panganib ang kanyang pisikal at mental na kalagayan. Tumayo si Maria at kanyang iba pang mga anak sa labas ng bahay at nagpadala ng sugo upang tawagin si Jesus at alisin siya sa ganoong paligid. Ang tugon ni Jesus nang sabihin siya'y nasa labas, ang kanyang ina at mga kapatid ay magtanong, "Sino ang aking ina at aking mga kapatid?" Pagkatapos ay kinawayan niya ang kanyang mga disipulo na nakaupo sa paligid niya at idineklara na ang mga gumaganap sa kalooban ng Diyos ang kanyang tunay na pamilya. Tinatampok ng naturang teksto ang tensyon sa pagitan ng pisikal na ugnayan ng pamilya
at ang espiritual na pamilya na nabuo sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat si Maria ay madalas na inilalarawan sa ibang ebanghelyo bilang isang mananampalataya, sa partikular na sandaling ito sa salaysay ni Marcos ay nagpapahiwatig ng pansamantala niyang hindi pagkakaintindi sa banal na misyon ni Jesus ng kanyang makalupang pamilya. Sa pag-aalala ni Maria sa kapanganan ni Jesus, nakakalimutan niyang may higit na mahalagang misyon siyang dapat gampanan. Ang huling pangyayari na ating tatalakayin sa pagitan ng mag-inang Maria at Jesus ay sinalaysay sa atin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11, talatang 25, at ito ang nakasaad dito. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ito na ang napakalungkot na tagpo sa buhay na mag-inang Maria at Jesus. Pinapakita sa atin na kasama ni Jesus ang kanyang ina hanggang sa kanyang pagkapako sa krus. Maaari lang nating isipin ang sakit na nararamdaman ni Maria nang makita niya si Jesus sa krus. Lahat ng inihula tungkol sa kanyang sakit at pagdurusa dahil sa kanyang anak ay nangyayari na sa kanyang harapan. Nakita din natin sa huling sandali ng buhay ni Jesus na hindi niya pinabayaan ang kanyang ina. Inihabilin niya si Maria sa isa niyang pinagkakatiwalaang alagad. Ang relasyon ni Maria at Jesus ay nagpapaalala sa dynamics o dinamika ng relasyon ng isang ina at anak na sumasalamin sa universal na karanasan ng pagiging magulang at pagiging anak. Maraming aspeto ng kanilang ugnayan ang nagpapakita nito, ang pag-aaruga at pagprotekta. Tulad ng bawat ina, inalagaan ni Maria si Jesus mula pagkasanggol. Pinrotektahan laban sa panganib, tulad tumakas sila patungang Ehipto at sinigurong lumaki siyang ligtas at maayos. Tungkol sa pagtuturo at paghuhubog, si Maria kasama ni Jose ang nagbigay ng unang edukasyon kay Jesus sa pananampalataya at tradisyong Hudyo na humubog sa kanyang pagkatao at misyon. Pagmamalasakit at presensya. Si Maria ay mapagmasid at nag-aalala tulad ng nawala si Jesus sa templo sa Jerusalem na nagpakita ng normal na pag-aalala ng isang ina. Suporta at pananampalataya. Sa kanyang ministeryo, patuloy na sinuportahan ni Maria si Jesus. Ang kanyang presensya sa kasalan sa Cana at higit sa lahat sa paanan ng krus ay nagpapakita ng walang katapusang pagsuporta ng isang ina sa mabuti at masamang panahon. Ang kakaiban lamang ay taglay ng relasyong ito ang isang banal na dimensyon kung saan ang ina ay nag-aalaga sa kanyang anak na siya ring kanyang tagapagligtas. Ngunit sa ikaibuturan, ang kanilang ugnayan ay nananatiling isang perpektong halimbawa ng pagmamahalan, pag-aaruga at sakripisyo sa pagitan ng isang ina at anak. Ano ang mahalagang kontribusyon ni Maria sa ating mga babae ngayon? Hinamon niya ang pamantayang patriarkal noong panahon niya. Ang kanyang prominenteng papel sa buhay ni Jesus sa mismong simula ng ministeryo ni Jesus ay sumasalungat sa ideya na tanging mga lalaki lamang ang maaaring maging ritual na dalisay o magkaroon ng mahalagang tungkulin sa komunidad ng pananampalataya.
Siya ay isang sentral na figura sa buhay at ministeryo ni Jesus. Hindi isang nasa paligid lamang o walang gaanong saysay. Minamahal ni Maria si Jesus at inihanda niya ito sa pagtanggi ng mundo sa kanya, sa rejection ng mundo kay Jesus. Higit pa siya sa isang ina sapagkat siya ang ahensya ng Diyos sa pag-aalaga kay Jesus. Ginamit siya ng Diyos bilang kasangkapan o kinatawan upang maisakatuparan ang kanyang plano. Ipinagkatiwala sa kanya ang napakahalagang tungkulin ng pagpapalaki at pagninilay sa anak ng Diyos. Ang tungkulin ay matagumpay niyang naisagawa ng higit pa sa hinihingi sa kanya ng Diyos. Ito mga kapatid ko, ngayong gabi, ang naging buhay ni Maria bilang isang ina ng kanyang tagapagligtas na si Jesus. Tayo manalangin. Dakilang Panginoong Diyos, maraming salamat Panginoon sa buhay ni Maria na isang magandang halimbawa sa mga inang karamihan sa amin. Alam namin, Panginoon, ang sakit, pag-aalala na pinagdaanan niya, lalo na nung nakita niya ang paghihirap ng kanyang anak na Jesus upang maisakatuparan lamang ang kanyang misyon sa lupa. Dama namin, Panginoon, ang kanyang pag-aagam-agam kung dapat bang ituloy ng kanyang anak ang kanyang misyon. Alam namin, Panginoon, kung papaano naguluhan ang kanyang kaisipan, kung ano ang dapat niyang gawin, ihihinto ba niya o siya pa mismo ang hihikayat sa kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Tulad ng mga ina ngayon, sa panahon namin ngayon, Panginoon, nakikita namin ang hamon na pinagdadaanan ng aming mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, magkaroon ng kaalaman, ng inspirasyon, kung ano dapat naming gawin. At sa halip, Panginoon, na isipin lang namin ang aming personal na naisin para sa aming pamilya, ay maisip namin kung ano ba talaga ang plano mo sa buhay ng aming mga anak. Naway, Panginoon, na mailagay namin sa tamang daan ang aming mga anak upang masunod nila o maisakatuparan nila ang mga plano mo sa kanilang buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nagkulang kami sa aming paggabay sa kanila. Subalit alam namin, Panginoon, na higit kang mas makapangyarihan sa amin at ikaw, Panginoon, ang kayang magpatuwid sa mga daan o mga likulikong daan ng mga anak namin na naliligaw ngayon ng landas. Maraming salamat muli sa buhay ng mga ina, ng aming mga ina at mga ina pa ngayon sa aming kapaligiran. Sa iyong papurit pasasalamat namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Dear women, our voice matters. Do you speak? Sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. Do you speak? Sing and shout, Jesus calls all of us to lead. We are women, our voice matters. Do you speak? Sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. Do you speak? Sing and shout, Jesus calls all of us to lead. We are women, our voice matters. Do you speak? Sing and shout, Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. Do you speak? Sing and shout, Jesus calls all of us to lead.
Maraming salamat po sa inyong panonood ng Babae Naman. Abangan ang mga susunod pa na mga episodes tuwing Lunes, alas 6 ng gabi sa Sandmayer UMC Facebook page at YouTube channel. Samantala, mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel at pindutin nyo na ang bell button para makasabay namin kayo sa aming mga ganap. Palakpakan naman dyan!